Sa inyong palagay, bakit po pinas lang po si Mr.? Hanggang ngayon po, sir, kahit ako, blanco po ako kasi wala naman po yung naging seryosong kaaway po dito sa amin. Nahuli nga siya ng kuya ko na may kabit siya. Ah, ito si Ma'am Oo. Alfreda. Nahuli po siya. Yung usapan lang nila, ipapatay daw nila yung kabit. So may kakayahan siya mag-utos. Opo. Tapos sir, nung nasa burol na kami, hindi lang naman tumingin sa mukha ng kuya ko. Tapos nagpicture siya, ganun. Yung picture niya. Hindi niya tinitignan yung mukha ng kuya ko. Yung iba, yayakapin pa yung Oh, atawal. yayakapin pa yung kabaong. Hindi siya. Takot na takot siya sa kuya ko. Ginano niya lang yung cellphone picture, oh. Ganun na lang mo, sir. Paparay Opo. detector test natin si Ma'am Alfreda. Opo. And then yung result, bigyan namin kayo. Opo. Bigyan namin din siya. Hopefully, doon, mapapanatang ang kalooban ng both sides. Opo. Magandang araw po sa inyo, sir. Unang-una po sa lahat, kami po ay muling nakikiramay sa pagkawala po ng inyong kapatid na si Sir Dexter. Kamusta po kayo ngayon after po ninyong maere sa aming programa? Kinabukasan po nung na-airy kami, agad nila po na, asikaso po nila kami kaagad, tinulungan po kami. Pinuntan po kami dito ng mga pulis. Saka kinabukasan, pumunta kami ng Caloocan, pinail po namin yung case. Ano po yung na-file po nating kaso? Pinailan na po namin ng kaso po yung gunman po na si Dennis Argelies po. Pinailan na po namin ng murder. Ako po ay nanawagan din sa kanya na sikip na yung mundo niya. Dapat sabihin niya na lang po kung sino talaga yung nag-utos sa kanya, na kung sino pa talaga ang mastermind ng utos sa kanya. Kasi ang pagkakalam ko, hindi naman siyang galit sa kuya ko. Yung inutusan lang po talaga siya, yung pagkakalam ko. Sir, pwede niyo po bang ikwento sa amin kung ano yung nangyari nung time na pinatay po yung inyong kapatid? Nung pinatay po yung kapatid ko, pinauwi po yan ng probinsya ng asawa kasi nga po para hindi siya paghinalaan. Siya po yung kasi gusto ng asawa, ipapatay yung kabit niya. Kasi para mawala na po yung argue nila, para wala na pong away. Kasi nahuli po siya ng kuya ko na may kabit siya. Ngayon, nag-usap sila. Sige, papatay na lang natin yung kabit ko para mawala na yung galit natin sa isa't isa. Umuwi ka muna ng probinsya para hindi ka mapaghinalaan na ikaw ang nagpabaril. Ayun yung kuya ko sa probinsya na ang tagal niya ron. Ang tagal niya doon sa probinsya, tapos tumatawag siya sa asawa niya. Naririnig din po ng nanay ko, tumatawag yan doon sa asawa niya eh. Kung natumba na ba yung tricycle driver nila na hindi nagbabayad ng boundary, tapos pinipirahan pa yung ate ko. Ngayon, hindi nabalita ng kuya ko na hindi pa rin nababaril. Nagmamadali na yung kuya ko papunta dito, kinuhanan din na yung ticket ng asawa. Yung 2 araw po siya doon sa bahay nila. Di doon siya lumalabas talaga ng bahay nila nung 2 araw pa lang, 2 araw na yun eh. Nung lumabas siya, saka na siya binaril ng bandang alas 5 ng hapon. Nung nabubuhay si Sir Dexter, kamusta po siya bilang kapamilya, kapatid? Lahat po kami, tinulungan po kami ng kuya ko kasi yung mahirap lang din kami dati sa probinsya namin. Lumuwas lang po yan dito ng Maynila, nag-security guard. Kasi po siya nag-aral po siya ng sundalo din yung kuya ko eh. Graduate po yun ng Forest Ranger. Tapos may nangyari lang po talaga na hindi siya nakapasok sa militar dahil nga po nag-aksidente po yung paa niya. Kaya hindi na po siya nakapasok sa militar. Ngayon nag-guardia na lang po siya dito sa Maynila. Yun, nakilala niya po yung asawa niya na may 2 ng anak. Tapos nagsama sila. Yun nga po, yung pagsasama nilang 2, hindi maganda kasi yung kuya ko nang bababae. Pero yung sa amin pamilya, sa mga chewin, sa mga kapatid ko, napakabait ng kuya ko, lahat kami tinulungan yan. Simula po nung nangyari yung pagkamatay po ni Sir Dexter, gaano po kayo naapektuhan? Sobra pong naapektuhan, ma'am eh. Tapos, yung nanay ko, sobrang mahal na mahal yung anak niya. Kung naiiyak yung nanay ko, naiiyak na din ako. Kasi hanggang ngayon, hindi pa namin matanggap yung pagkamatay ng kuya ko. Kasi ang saklap ng pagkamatay ng kuya ko, parang aso lang na pinagbabaril eh. Walang kalaban-laban. Ano po yung gusto nyong mangyari para po dito sa kaso po ni Sir Dexter? Gusto ko pong mangyari, sana makonsensya din yung gunman na yun at saka umamin na din kung sino nang nag-utos sa kanya para mabigyan na din ng katarungan yung pagkamatay ng kuya ko. Pero yung sabi din ng ate ko, kasi medyo may pera-pera yung ate ko, pag nahuli na daw yung gunman,
bibigyan niya daw ng suporta yung mga anak ng gunman na yun kung kakanta niya lang yung kung sino talaga ang mastermind. Una-una po sa gunman po, dapat siya lang po talaga makapagturo na kung sino talaga yung pumatay sa kuya ko eh. Kung pagdugtong-dugtongin mo yung kwento, talagang may kasalanan dito yung asawa. Pero wala naman kaming matibay na ebidensya para may diin siya. Kaya nga po nanghingi po kami ng tulong sa gunman na lumabas na siya kasi sisikip na din yung buhay niya kasi maglalabas na din ng warrant eh. Kilala na po siya eh. Sa kapatid ko, maayos na po yung buhay niya dun sa langit kasi Christian naman po kami. Handa naman kami magpatawad kahit agrabyado kami. Sa gunman, di naman ako galit sa kanya, saka pinapatawad ko na sila kasi bilang isang Christian, napatawad ko na din sila. Pero pagbayaran nila yung ginawa nila sa batas. Sir, saan po dito binarel yung inyong kapatid na si Sir Dexter? Dito po siya naglalakad. Naglalakad siya, may dala siyang patuka ng manok. Apo. Tapos, habang nakatalikod siya, yung gunman doon nakapwesto. Okay. Hinabol siya dito, tapos binaril. Dito Okay. po, dito siya, dumapa siya dyan, bumulagta siya. Nung time ba na yon madaming tao dito? Marami pong tao dito nakakita eh. Tapos may dalawa po dyang tao naka-tricycle dala. Sa kanila din po yung mga tricycle na yan eh. So saan po nakapwesto yung CCTV? Kasi nakapture din po yung actual na pagpatay dito kay Sir Dexter. Po, dyan lang po yung CCTV. Saka, yun, dalawa. Meron pong CCTV dyan eh. Mm-mm. So ito po yung nakakuha. Opo. Okay, and from here po, gaano po kalayo yung bahay po ni Sir Dexter? Yan lang po, mga 50 to 30 meters lang po yan eh. Mm-mm. 20 meters na nga siguro. Paano may nagresponde? May tumawag po na soko. Matagal po dito, mga 2 oras po yung bangkay niya rito eh. Hindi po inasikaso. Tinakpan lang ng karton. Since malapit po yung bahay po ni Sir Dexter at saka nung kanyang ka-live-in partner, nung time ba na binaril itong si Sir Dexter ay pinuntahan agad ni Ma'am Alfreda or hindi po? Matagal po siya nakapunta dito eh. Tapos nung dumating siya rito, ang tagal niya galawin yung bangkay ng kuya ko. Yung mga anak niya, ginalaw. Yung matagal yung mga anak niya, hindi po bumaba ng bahay. Doon lang. Di nila alam na patay na yung papa nila. Alam na nila na patay na yung papa nila, pero hindi sila pumunta rito. So tanging ang pumunta lang po dito is yung Soko na. Oh, yung soko na, yung kumuha ng bangkay. Tao po. Ay, hello po. Kayo po si Ma'am Alfreda? Si Mary po ako, yung staff po ni Sir Raffy Tulfo. Trinay ko po kayong i-reach out sana para sana yun nga sa lie detector test. Para sana maklear po yung name niyo. So ask ko lang sana ma'am if you are willing. Ano po yun? Tawag nitong voluntary. Yes po, opo. Nag-consult po kasi ako sa abogado. Sabi po ng attorney ko, pwedeng hindi at pwedeng gawin. Opo. So kayo po, ano po bang desisyon niyo po? Sabi kasi po ng attorney ko, hindi na kailangan kasi hindi naman daw po yun sa husgado. Okay po. So, kumbaga, hindi niyo na po itutuloy yung lie detector Oo, at saka, test. Siguro kung ano po, kasi andito nga yung anak ko, at least ngayon nandito na yung anak ko, hindi na nila na doon. Ito, kasi doon, na-brainwash nila eh. So, kamusta ka naman ngayon? Ay, okay naman po. Before kasi, nandun ka sa pangangalaga nila Sir Candido. Nasaan ka na ngayon? Dito po, sa bahay po ngayon. Sino kasama mo ngayon? Sila mama po, yan, sa mga kapatid ko. Anong masasabi mo doon sa naging allegations mo kay mama na yun nga na naikwento mo na parang meron siyang kinalaman doon sa nangyari kay papa? Ay, ano po yun, may, ano lang po kasi, yung mga tito ko po kasi yan, nagtatanong po sila sa akin, kasi nga, ako po yung may alam na nangyayari dito bago yung nangyari kay papa. Ayun, nagkwento po ako sa kanila ng mga, ano nga po yung, ng pagsama nila mama, yung nangyari bago po, si papa, ganyan. So, nagkwento po ako, puro totoo naman po yun. Ayun po, yung mga nakwento ko, na misinterpret po ata nila, so nakagawa po sila ng kwento na about kay mama, pero di naman po sila sure doon. Tapos, yung kwento po nila, parang lumayo na po kasi sa kinwento ko eh. Parang gumawa pa sila ng kwento, tapos... So ano ba talaga yung tunay na nangyari bago mamatay si papa? Kasi po, galing siya probinsya muna bago po siya umuwi dito. Nagtatanong po sila kung ano po ba yung nangyari nung pag-uwi ni papa dito. Yun po, nagkwento naman ako. Siyempre, nagtatanong po sila sa akin. Tinatanong po sila kung anong mga ano ni mama, kasi nga po, pinag-inala nila yan. Nagtanong sila sa akin, nagtanong sila kung asan si mama, anong ginagawa po ni mama, asan si mama, si papa, ganyan. Tinanong ko po kung ano yung nangyari mismo mga araw na yun. Ang sabi ko po kasi, si mama umalis. Tapos si papa po kasi nagpapagising nun eh.
Papagising po siya noon nung hapon. Nung lumabas po, yun na po nangyari noon. Kaya iniisip po nila, baka si mama po pinalalaman kasi umalis nga po dito ng bahay. Pero usually, si mama po, lagi naman talagang umalis na ng hapon dito. Tapos kasi po, nakwento ko rin, tumatawag po yan si mama. Diba, doon po sa Almar, tumatawag po kasi yun sa akin, nag-update yung ano po nangyari dito sa bahay bago nangyari yun. Kaya siguro yun po yung ano nila tito, yung naging basihan nila. Kaya po ganun. Pero di naman po kami 100% sure doon eh. Kasi kung si mama po may kinalaman, sila po yung naggawa ng kwento na yun. Hindi naman po talaga, di naman po sila sure, wala po silang ebidensya. Pero ano yung sinasabi mo doon sa live na parang first time kang pinakain sa taas, kayong magkakapatid? Anong... Ay, isa pa po yun sa mga nakwento ko kasi nga po, ano ba nangyari talaga? Asan ka ba? Sabi na po sa akin yun. Tanong sila, asan ka ba nung naano yan si papa mo? Ganyan. Sabi ko po kasi bago umalis si mama, kasi totoo lang naman po eh, kung kinuwento ko sa nila, pinakit po kami ni mama sa taas. Yan, nagmerienda po kami. Kasi kakain po kami, doon kami sa taas kumain. Sabi ko sa kanila, tito, sige, pinakit kami ni mama, doon kami kakain ng merienda. Kasi mama aalis. Tapos ginigising kami si papa, papalabas kasi nga papakain ng manok. Yun po yun. Kaya ngayon naisip siguro, yung naging kwento po nila, may kinalaman po si mama, ganun, na pinakit kami sa taas para di po namin makita yung kung anong mangyari kay papa. Pero nabanggit mo na parang first time yata kayong pinakain. May ganun siyang sinabi na first time kayong pinakain sa taas. Hindi Parang naman po, kasi kumakain naman po talaga kami sa taas. Kasi malaki po, maluwag po doon. Kasi nga po, nung nabaril mo si papa, doon din po kami kumain noon, nung gabi, sa taas po. So hapon nangyari yung pamamaril. Opo. So doon naman tayo pumunta sa binanggit mo daw na merong tinatawagan si mama bago binaril si papa. Isa po yun. Ano po kasi po, ay bago po siya umalis dito, papuntang probinsya, may sinasabi po siya na parang may kagalit po siya dito. Narinig ko po kasi maano po si papa, malami po talaga siyang kaaway dito, marami nakakaaway. Kaya ngayon, siguro po, kaya po si papa yung pumunta sa probinsya. Kasi nga po, nagpapalamig ng ulo para maging okay siya, para lumamig ulo niya. Kaya po siya umuwi doon. Ngayon, tinanong sa akin ni Tito kung yung pagsasama nga po nila mama, papa, ganyan. Kasi siyempre nag-aaway po yun sila mama, papa kasi yun nga, asawa po yan sila. Normal naman po yan. Tinatanong po nila. Siyempre, kinuwento ko po yung away nila. Tapos si papa pumunta doon sa probinsya. Nagtatanong sila. Kasi nga po, yung hinala nila na umano kay papa is hitman nga daw po. So, ang inisip nila, baka binayaran yun. Ngayon, yung bumaril kay papa. Kaya, tapos, kasi tingin nila kay mama, maraming pera. Maraming pera yan si mama, sabi nila. Ayun yung hinala nila. Ngayon, tinanong nila sa akin. So, kinuwento kung may tinatawagan ba daw. Kung nahuhuli ko daw si mama, may tinatawagan sa cellphone, palihim, yun. May tinatawagan si mama. Nakikita ko naman. Di naman po kasi ano yun eh. Sure eh, may tinatawagan pa si mama pero malay mo ano lang po. Ba din man po walang 100% evidence. Sinabi ko may tinatawagan naman po nung umalis si papa, may tinatawagan sa cellphone pero hindi niyo naririnig kung ano ay, yung di ko sure. Di naman. Ayun po yung ano nila na iniisip nila. Ay, baka ayun yung hitman na tinatawagan ni mama. Ayun po yung naging kwento nila. Pero wala po silang 100% evidence. No? Pero ikaw sa palagay mo, ano yung dahilan kung bakit pinaril si papa? Ayun, hindi ko po alam eh. Kasi si papa po, marami rin po problema yan. Hindi po yung nagsasabi sa amin. Anong problema? May mga nakakaaway po kasi si papa, medyo rin po yan eh. Mabait po yan siya. Pero syempre, kapag may mga tao po dyan na ano talaga yung ugali, nagagalit po talaga siya. Kaya may mga kaaway siya. Ngayon, kung may problema mo po siya, di siya open sa amin, di siya nagsasabi. Kasi kami pamilya, di man po kami open talaga. Pero nung umuwi siya ng Bacolod, parang ang naging usapan doon, kaya raw umuwi ng Bacolod si papa is dahil may plano silang dispatchahin ba yung kabit daw ni mama? Gano'ng katotoo yun? Ayun yung sabi daw po ni papa doon sa probinsya eh. Na may papaano daw po siya doon. May papapatay. Opo, sabi ni papa doon. Pero hindi alam kung sino. Opo, di po alam. Pero yung narinig ko lang po, yung panot daw. So, sa palagay mo, may kinalaman ba si mama mo dito sa pagpatay kay Papa Dexter mo or wala? Sa tingin ko po, di po sure. Pero sa kita ko naman po ngayon, parang wala naman po eh. Kasi yung kagalitan naman po ni Papa, yun yung panot eh. Tapos okay naman po sila mama papa na ito nung bago mawala si Papa. Okay Wala naman namang po. partner si mama mo inaiba. Wala po. Si Papa po yung merong parang partner ganyan, mga kapit-kabit ganyan. Kasi bago po siya mabaril, may kausap po talaga siyang babae noon. Bago po siya natulog, paglabas niya yun po. Ano na lang yung mensahe mo dito sa kila tito mo? Tumigil naman na po sila ngayon sa okay naman na po. Huwag na lang po uling kwento. Sana po
Antayin na lang po, magkaisa na lang po kami, no? Para mahuli po, makakuha yung justisya kay Papa. Tapos, malaman po talaga kung sino yung may kinalaman. Kasi kilala naman na po kung sino yung bumaril. Magandang araw po sa inyo, Colonel Goforth. Regarding po dito sa shooting incident po natin sa ating biktima na si Sir Dexter Toog, sa part po ng Caloocan City PNP, ano na po ba yung update po sa kaso? Well, nung March 27 nga po, no, na i-file na po natin yung kaso sa piskalya at sinampahan nga po natin itong suspect natin ng murder po. Sir, ano po ba yung ating naging proseso for the investigation? Just a short, kumaga general background lang naman, sir. Well, of course, ano, after we were apprised dun sa incident, agad po nating sinecure yung scene of the crime. Doon nga po ay naka-lift po tayo ng mga cartridge cases. Then, na-recover rin po natin yung motorsiklo, yung getaway motorcycle ng motor riding suspect natin. Actually, yung recovery noon, yun talaga ang nakapagbigay sa atin ng breakthrough upang magsagawa tayo ng forward tracking. And of course, nalaman natin, identify natin, na-locate natin kung saan ibinenta o saan nagpasa-pasa ang mga may-ari ng motor na to, na doon rin natin na-identify yung suspect natin. Tungkol naman po dito sa mga allegations po ng ating complainant na yung ex-live-in partner nga po ni Sir Dexter ay merong involvement. So, ano po ba yung naging investigation natin sa part po ng PNP dito kay Ma'am Alfreda? Lahat naman po ng mga avenues po is inimbestigahan natin. There were allegations nga po. In fact, nakausap po natin yung kanyang anak. But of course, tinitimbang natin kasi yung statement po ng kanyang anak is pinaghihinalaan po niya. Wala pong direktang testimonya, wala po tayong direktang acts na makakapagpatunay. So right now, hindi naman ho natin na sinasarado yung ating investigasyon kasi itong pagsasampa natin ng kaso, ang napatunayan natin dito is yung actual, yung actual na kung na-identify natin at yung actual na kung sino ang bumaril. But as to the intent po, sino po yung mastermind na umupa po rito sa ating suspect, hindi pa po natin napapatunayan. So, ano po ba yung background ng suspect natin? Well, yung suspect natin is lumalabas doon sa ating investigation is registered firearm holder din. Doon sa processing po, o yung technical investigation po natin is naka-lift po tayo ng mga cartridge cases. Lumalabas din po na itong suspect natin is firearm holder din po ng pares na cartridge. Now, we're just waiting po, We're just waiting for the result ng IDs natin doon sa comparison na kung magmamatch po itong firearm, na registered firearm niya, at doon yung cartridge case na naiwan po doon sa scene of the crime. Right now po is nagpadala na rin po tayo ng sulat sa FED. We furnish po yung copy ng buong case folder sa kanila para ma-block na po. Kung sakasakaling mag-a-acquire po siya o magre-renew, is ma-block na rin po siya, ma-blacklist po siya doon sa application niya po doon sa firearms po. So, nabanggit niyo po kanina, Colonel, na na-file na po sa fiscal ito pong kasong murder laban po sa ating suspect. So, what are the things po that the complainant could expect after this? Itong proseso naman is, ang kailangan lang naman talaga is umattend siya, While the rest is sinasabi ko na airtight naman itong case natin. Bukod dun po sa testimonial, doon sa documentary at saka doon sa physical evidence natin, is matibay naman po. Ang hinihingi lang po natin is yung kanyang kooperasyon na every time po na magkakaroon ng PI at titistigo po siya, is umattend lang po sila. Sir Rapi, maraming salamat po sa tulong niyo sa aming pamilya. Nakapagsampa na po kami ng kaso laban sa suspect. Ito po kay kasong murder po. Tinulungan po kami ng staff niyo at saka maraming salamat sa inyo, Sir Rapi. Hindi niyo po kami pinabayaan. Salamat po, Idol. Rapi Tulpo
mo isang taong hindi ka iiwanan. Basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon. Kahit na sariling reputasyon niya ang itaya, ipagtatanggol ka niya kahit siya ang mapahiya. Ang sarap